pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Mabuksan ang mga puso at kalooban, hindi lamang sa iyong katotohanan at presensya, kundi sa iyong tinig at sa iyong mensahe. Gamitin niyo ako, ang iyong pangingkod, upang ang iyong puso at kalooban ay ang siyang mahayag, ang marinig at maranasan. Pangalan ng anak, ang Panginoon sa Kristo Jesus. Amen. Ito ang unang linggo ng Christian year. So in terms of yung sinusundan natin Christian year o Christian calendar, Happy New Year. Iba doon sa Roman calendar na nagsisimula sa January 1. Unang linggo ito ng pagtatag. Noong napag-usapan natin noong nakaraang linggo yung kalendaryo ng Kristiyano, sabi natin ang panahon ng pagtatal ay panahon na ating pinaghahandaan hindi lamang ang paggunita ng unang pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang kapanganakan. Tapos na yun. Oo, pinaghandaan natin, sinaselebrate natin, pero ang mas mahalagang dapat natin maunawaan, ang panahon ng pagdatal, Advent, kami, ay panahon ng paghahanda sa kanyang muling pagbalik. Muling pagdating. Pag inisip natin ang muling pagdating ng Panginoon, ano ba yung nararamdaman natin? Takot ba? O tuwa? Sabi ng awit ng ating koro, "Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King." Lagi natin inaawit to pag Pasko, pero ang himnong ito ay sinulat para sa panahon ng Advent. Panahon na darating ang ating Panginoon bilang hari para maghari sa mundo. Darating siya para itatag ang kanyang kaharian. Kaya kung napansin ninyo yung ginamit nating larawan kanina, parating si Jesus sa alapaap, kasama kanyang anghel, at mga tao ay nakaabang sa kanya. Di ko lang kung napansin ninyo ang may ilang mga film clip, hindi lang isa o dalawa, ng taong makalat, no? Hindi maayos ang kanyang kwarto, abala siya sa kung ano man ang kanyang ginagawa, social media, o sa kanyang laptop, o kung ano man yun. Ngunit, bigla niya nalaman na may darating na magagalit sa kanya dun sa kalat na kanyang iniwan o andyan sa kanyang kapaligiran, maaring asawa niya o nanay niya or whatever. At bigla siya nagdali-dali para ayusin ang lahat. At usually, yung last scene bago dumating yung taong inaasahan niyang dumating, meron pang konting kalat na kanyang tinatago. Meron pa kayo nakitang ganong film clip? Minsan ginagamit lang para sa panglilinis, yung
ganong eksena. Paano siya comedy? Pero sa may mga magulang sa abroad, medyo parang sounds familiar. Hindi tayo masyado maayos pag nasa abroad pa yung mga magulang natin, pero pag inaasahan natin, babalik na sila, naghahanda tayo, inaayos natin ang mga bagay. Kung minsan, hindi lamang physical na pag-aayos ang ating ginagawa. Minsan, ang ating inaayos ay mga dokumento, mga bills, mga bagay na nakaligtaan o hindi natin nagagawa habang wala ang ating mga magulang. Bakit natin pinag-uusapan yung pagdating na isang inaasahan? Dahil inaasahan natin darating muli ang ating Panginoon at ating babasahin na mag-igi yung ating mga pasahin aralin sa bagong ito, meron isang mensahe na sinasabi, dapat paghandaan natin. Kasi baka kung hindi natin paghandaan, baka mabulaga tayo. At ang isang, kung darating ang ating mga magulang, alam natin kung ano yung oras ng flight, gustuin natin, unless kung minsan yung mga magulang na gusto supresahin tayo, hindi nila sabihin o iba yung sabihin nilang date kaysa sa kanilang action na pagdating. No? Minsan, sinupresa namin si Vida, nasa Hong Kong pa kami, hindi po sinabi na darating mga bata sa kanyang kaarawan. So, andun siya nagkakape, sinundo ko yung mga bata. Hindi pa niya na mamalayan, andun na yung kanyang mga anak sa kanyang likod. Andun siya sa Starbucks, na mahilig siya sa Starbucks. Kung hindi ako nagkakape ka. So, hindi natin alam pagdating. Kaya dapat handa tayo. Pag binabalikan ko ang isang natatak sa aking isip na mula sa aking mga magulang tungkol sa buhay Kristiyano, isang natatak ay babalik ang Panginoon. Ito ay ating inaasahan. Bagaman malinaw sa akin ngayon na bagaman pag iniisip ko, basta babalik siya, hindi naging malinaw kung anong paraan. Darating ba siya sa kalapaat, kasama mga anghel, na andun yung tunog ng trompeta. Pero ang isang masasabi ko, doon sa tinatak nila sa aking isip, hindi ko alam kung yun din yung na-pick up ng aking mga kapatid, ay hindi tayo dapat matakot, hindi nakakatakot ang pagbalik ng Panginoon. Ito ay ating inaasahan, ating inaabangan, at ito ay magdadala ng kagalakan sa amin, kagaya ng ating narinig na awit mula sa toro kanina. Joy to the world, the Lord is come. The Lord is come, the Lord has come, depende sa
version na ating ginagamit. Kagaya ng pagbalik ng mga magulang natin, galing sa abroad, kung mga OFW sila, o migrant sila, tayo ay naliwan pa dito. Siyempre, andun yung kagalakan na kanilang pagbalik. Bagaman yung mga iba sa atin, nakangapa dahil baka meron tayong kasalanan, matutuklasan nila. Kaya takot tayo na baka naman tayo mapagalitan. Pero sa kapila noon, nandun pa rin yung ating kagalakan, ating tuwa na dumating na o darating na ang ating Panginoon. Itong pagbalik ng Panginoon ay bahagi ng kaisipan ng Kristiyano. Yung panalangin na tinuro sa atin ng Panginoon, dumating nawa ang iyong kaharian, thy kingdom come. Lagi natin pinapanalangin. Kung ating, siguro dapat minsan-minsan tayo ay kahayag ng ating sinasampalatayanan. Yung Apostles' Creed, yung sinasabi niya na babalik ang Panginoon para hatulan ang mga buhay at mga patay. He will come again to judge the living and the dead. Merong ginawa sa Nicene noong unang panahon, ano bang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano? No, kasama yun din yung sinabi, He will come again in glory to judge the living and the dead, and His kingdom will have no end. No, so medyo linila ng konti, paano siya darating in glory, at kung ano yung kaharian na kanyang tatatag, it will have no end. Isa sa unang panalangin ng mga Kristiyano sa unang siglo ay, Come, Lord Jesus. Halina, Panginoong Jesus. At makikita natin ito na na-express sa pahayag 22 sa talatang 2. At sa mga panahon ng pagdatal, ating inaawit ito by O come, Emmanuel, that ransom captive Israel. Come, halina. Dumating ka naman, dumating ka na. Darating ang Panginoon, pero hindi natin alam kung kailan. At doon sa ating binasa, sinabi, hindi alam ng mga anghel kung kailan darating ang Panginoon. At pati na ang anak ng tao, pati na si Jesus mismo, hindi niya alam. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi natin kailangan malaman. Hindi yun yung mahalaga, hindi yun yung importante. Alam natin darating siya, handa tayo. Pero huwag tayo maging abala sa pag-alam kung kailan darating yun. Darating ang ating Panginoon. Hindi, ang ating paghahanda ay hindi sa pagsusubaybay sa mga iba't ibang propesiya na naririnig natin. No? Ngayon, marami sa YouTube. Nasabi ni ganito, ito yung mangyayari. Binabalikan nila yung pangitain ng Lady of Fatima. Parang, ewan ko kung bakit ngayon naman lumalabas. No? Meron ding mga sinabi ni Nostradamus, no? Na maaaring may kinalaman sa pagbalik ng Panginoon. Hindi
natin dapat pagkaabalahan yung date. Ang ating pagkaabalahan ay yung pagiging handa. Ang mahalaga, nagtitiwala tayo na siya ang nagliligtas sa atin, siya ang nagliligtas sa atin. At mas malapit ang kanyang pagkilos o pagligtas sa kabuuan sa ating buhay kaysa nang una tayo nanampalataya. So ang pangako na siya ay babalik na ating hindi alam kung kailan, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dahil din siya, maging maayos na. Pag naghari natin Panginoon, di ba? Inaasahan natin ang kaayusan. Pero, nagdadala din ang babala. Tingnan natin yung babala mamaya. Darating siya para itatag ang kanyang kaharian. Kung siya nagkahari na, di maayos. Hindi yung pangunguna ni mas obvious si Trump kaysa kay kaysa kay Bongbong kayo. Pero tingnan natin, sino man ang tagapanguna sa bansa, yung mga iba maayos-ayos, di ba? Sa akin, si Ramos maayos, di ba? Si Noynoy, maraming puna sa kanya, pero umangat yung ating ekonomiya noong panahon niya. No? Yung mga sumunod sa kanya, medyo mahirap ang salita. Pero inaasahan natin na ang paghahari niya ng ating Panginoon ay hindi palpak, hindi kulang. Wasto, maayos. Andun yung justisya, andun yung kaayusan, andun ang kasaganaan. Sabi ni Pablo sa pinasa ni Kuya Boy kanina, ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa nung una tayong nanampalataya sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng magdiwala. Kadiliman na maaari natin naranasan na parang ang hindi man nakakabalot sa atin ay nakakabala sa atin ay malapit na mapawi ng kaliwanagan. Sa pagtatatag ng kaharian ng Panginoon, magwawakas ang kasamaan. Bibigay din ito ng papala kasi paano kung hindi tayo handa? Anong mangyayari sa atin? Malinaw yung papala na ating nabasa doon sa Ebanghelyo, ginamit ni Mateo. Sinabi ng Panginoon, panahon ni Noe. Nagbabala si Noe na magkakaroon ng baha. Hindi siya pinansin ng mga tao hanggang pumasok na sila Noe at mga hayop sa barko at natangay ng baha ang mga hindi handa doon sa pangyayari. May pamalating ating nabasa na sabi, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, yung isa ay kukunin, yung isa ay maiiwan. Ganun din, may dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, yung isa kukunin, isa maiiwan. Medyo na pag-usapan natin yung rapture at yung
yung left behind ng dalawang linggong nakaraan. Pero marami din pabalas si Jesus. Maalala natin yung talinghaga ng 10 dalaga. Imbitado sila sa kasal sa panahon noon ay ilang araw yung celebration sa kasal. Siyempre, wala pa silang kuryente doon. Mga ilawan lamang. Labalang yung lalaki na kinakasal. At nakintay yung 10 dalaga. Yung 5 ay alam nila yung nangyayari na madalas tumatagal, hindi dumarating kaagad na kinakasal. So, handa silang naubusan sila ng langis at yun nga ang nangyari. Kaya lang, nangyari dun sa 5 na hindi handa, naiwan sila. Di ba, andun yung kwento na kumakatok sila at hindi sila pinansin. Familiar din tayo dun sa kwento ng sa English na Parable of the Talents. Sa Tagalog, ang kwento ay yung nagmamayari o yung amo ay paalis, nag-iwan siya ng 5,000 saraping ginto dun sa kwento natin. Kwento na sa translation sa Tagalog ng kwento. Nag-iwan siya ng 5,000 saraping ginto dun sa isang alipin, 2,000 saraping ginto dun sa isa, at 10,000 sa 20,000 sa isa, at 10,000 dun sa isa. Alam natin yung kwento, in-invest yung dalawa yung pinagkatiwala sa kanila at natuwa ang kanilang amo, siya ay bumalik. Ang kaso sa isa ay natakot siya at para hindi mawala yung kanya ay yung pinagkatiwala sa kanya, kanya linibig ito. At actually yung paglibing ng gano'n mahalagang bagay ay actually gawain ng mga Hudyo. So, kumbaga, supposed to be okay yung kanyang ginawa para hindi mawala. Kaso, hindi siya naging okay dahil hindi niya pinakinabangan yung kanyang yung ipinagkatiwala sa kanya. So, hindi siya naging handa dun sa inaasahan ng kanyang amo sa kanya. Pati yung talinghaga, pwede natin sabihin, talinghaga ng pagnanakaw sa gabi. Thief in the night. Diba, unang panahon meron ang pelikulang Thief in the Night. Hindi ko napanood yun, bata pa yata ako. Kaya hindi ko rin nalaman yun. Pero talinghaga yun, talinghaga ng pagiging handa. Ano bang sinabi? Kung alam ng may-ari ng bahay kung kailan darating ang magnanakaw, magiging handa siya para hindi siya masikip. At ito ay babala din na dapat tayo ay maging handa. Ngayon, paano
panahon ng pagdatal, yung ating pag-asa na darating ang Panginoon, ay habang wala siya, maghihintay tayo. Hintayin natin ang kanyang pagbalik. Kaso, lalo-lalo ngayon, mainipin tayo. No? Kaya, di ba panay, instant noodles. Ano pa ba mga instant dyan? Instant coffee. Fast food. Di ba mahilig tayo sa fast food? Mabilis ang paghanda. Ready na yan. Maalala ko bata pa ako. Sinamahan ko ang aking nanay sa doktor. Pumasok siya sa doctor's office, andun ako sa labas. Nainip ako, yung payo niya, iniwan sa akin. Ginagawa ko, binabounce ko. Kasi yung payo doon di ba may spray doon sa dulo? Kaya tumatugtog-talog siya. Sa pagkainip, pag yung ginawa ko, paglabas ng nanay ko, yung spray, pinakaayos ang pagkakas. Yun ang problema natin. Madali tayo mainip. At akala natin, hindi na tayo babalikan. No? Parang yung date na hindi nagpakita. O nahuli kaya iniwan ng ka-date. Natawa si Alin. At dahil nainip tayo, isip natin na hindi nagbabalik ang Panginoon. Tagal-tagal na, di ba? Ilan na? 21 centuries na, nasa 21st century na tayo. Noon pang unang siglo, nangako na siya, paano umakyat siya, nangako na siya na bago siya umakyat, nangako na siya na babalik siya. Ang tagal-tagal na, hindi pa rin siya bumabalik. Nainip na tayo, kaya isip natin, huwag na rin natin gawin yung inaasahan niya sa atin dahil di naman nangyayari yung pangako niya. Yung nagiging problema. Kaya madalas hindi tayo handa dahil isip natin pangako niya, di naman nangyayari. Hindi naman siya babalik. Ngayon, naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Kasi di ba sabi niya, 1,000 ages sa ating mata ay parang isang sandali lang, hindi pareho yung bilang takbo ng panahon ng Diyos natin. Kaya init na tayo, maka isang segundo pa lang, isang minuto pa lang para sa Kanya yun. May ilang mga bagay na bigyan nating pansin. Paano ba tayo naghahanda sa muling pagbalik ng ating Panginoon? Isang napakahalaga ay maranasan natin yung personal na pagdatal o pagdating ng Panginoon sa buhay natin. So, kung dumating siya noong unang panahon para mamatay para sa mundo, babalik siya sa huling panahon para itatag ang kanyang kaharian. Pero sa panahon natin, dapat maranasan natin yung personal na pagtanggap sa Kanya para siya ay pumasok sa buhay natin at maghari sa buhay natin. Yun yung personal advent natin. At pag nangyari yun,
hindi tayo tatakot, hindi tayo nakakamba doon sa kanyang muling pagbalik. So, paano ba yun? Simple pala. Panginoon pumasok ka sa buhay ko. Ang personal albert is parang magkasintahan. Nililigawan tayo ng Panginoon, sinasabi niya, naano ko yung puso ko sa'yo, gusto kong angkinin yung puso mo. So, siyempre, kung anumang paraan, gagawin natin, sabihin natin sa Kanya, o ipahayag natin sa Kanya, binibigay ko yung puso ko sa iyo. Inaangkin ko yung puso ko. At daman natin yung presensya ng Diyos sa atin. Nagpapahayag siya, nagpapahiwatig siya. Alam natin na buhay siya sa puso natin. At napapawi ko anuman yung takot, pagbalik niya. Dahil ang ating inaasahan bumalik ay ating kasintahan. Nag-exchange na tayo ng ating puso sa Kanya. Sa pagkilala natin sa Panginoon, sabi ni Pablo, gawin ninyo ang Panginoong Jesus bilang sandata at huwag ninyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Si Jesus ay naging sandata natin. Siya ang ating tagapagligtas. Pag si Jesus ang naghahari sa ating buhay, siya ang nagpapalaya sa atin at nag-equip sa atin. Bilang sandata, siya ang nagsasangka sa mga bagay na kinatatakutan natin. Halimbawa, nung maalala nito Sunday ago, pinag-usapan natin yung pagbalik, pinag-usapan din natin pagbalik ng Panginoon. Sabi natin, huwag tayo matakot pag pumanap tayo sa mga hukuman. Kilalanin natin ang pagkakataon ito na tayo ay makapagpatotoo. At ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng salita at karunungan para hindi tayo masisilo ng ating kaaway. Tingnan natin, paano tayo maging handa? Una, yung pagsuko natin sa Panginoon, kanyang paghahari. Huwag tayong mainit, gamitin natin ang pagkakataon para kumilos para sa Panginoon. Sabi ni Pablo, itatak natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Kung babalikan natin yung talinghaga ng tatlong alipin, kailangan pakinabangan natin ang mga tiwala sa atin. Ano bang pinagtiwala ni Jesus sa atin? Isipin ninyo, buhay, kaligtasan, pananampalataya, pag-ibig, mga talento, mga spiritual gifts, pati spiritual disciplines natin,
ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Karanasan natin sa Kanya. Patotoo, yung Ebanghelyo, yung panahon natin, yung kalusugan natin. Hindi matatapos yung pagtala natin ng mga iba't ibang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Gawin niyo sa inyong prayer time tonight. Isipin niyo, ano ang mga bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa akin na kailangan kong palaguin at gamitin para sa Kanya. Siyempre, yung paghahanda natin sa Kanyang pagbalik, hindi lamang yung sarili nating kahandaan, bahagi din na ito ay binabahagi natin sa iba. Andun yung pagbabala, at andun din yung pagbahagi ng paraan kung paano tayo maging handa. Una, turuan natin silang kung paano tanggapin ang Panginoon. Siyempre, dapat maghihanda tayo dahil hindi natin alam kung kailan. No? Baka habunin pa ng ilang siglo, pero baka mamaya bago tayo lumabas, bumalik na siya. Hindi natin alam. Ang mahalaga, hindi yung alam natin kung kailan, kundi tayo ay handa sa Kanyang pagbalik. So, isa-isa natin ang ating mga napag-usapan. Magtiwala tayo na darating uli ang ating Panginoon upang itatag ang Kanyang kaharian. Maging pag-asa natin ito sa bagay na ating ina-expect, inaabangan, nagbibigay ng kagalakan sa atin. Maging handa tayo sa Kanyang pagbalik, hindi sa parang pagpipilit alamin kung kailan siya darating. Kundi, italaga natin ang ating sarili sa Kanyang pag-ibig, pagliligtas at pag-iingat. At sa pagtiwala na hawak niya tayo at ang Kanyang grasya ay sapat sa lahat ng ating pangailangan sa lahat ng pagkakataon, lahat ng sitwasyon. Palaguin at gamitin natin ang lahat ng Kanyang pinagkatiwala sa atin upang mabuhay sa Kanyang paghahari. At ibahagi natin ang Kanyang pag-ibig, kalooban at paghahari sa kapwa natin sa lahat ng pagkakataon. Upang tayo ay maging instrumento ng pagbabago o paglalago ng Kanyang kaharian sa mundo. Halina, Panginoong Jesus. Halina. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Aking tinatawagan na ngayon